Naoya Inoue, the Monster, ay pumirma ng napakalaking sponsorship deal na nagkahalagang na 19.7 million US dollar ang undisputed super bantamweight champion Inoue na may kartada na 25 knockout. Dahil dito ay magtapos ito sa ilan na mga interesting fights kung si Excellencia Turki Alasik can encourage him. Wala na ang lusot dito si Inoue kapag aakyat si Inoue sa featherweight at talunin ang mabibigat na hamon at mapipilitan ito dahil sa napakalaking halaga ng kontrata ni Naoya Inoue. This is a massive lucrative deal signing sa 31 years old Inoue. Si Inoue ay lalaban ngayong December 24 sa Riaki Arena in Tokyo. Gusto ni Turki Alasik na doon na maglaban sa Saudi Arabia. At kung siya daw ang pipili, bibigyan siya ng match na top fighters papunta sa 126, 130 at 135. Inoue is the best, strongest boxer of all time. Ito ang sabi ni Turki Alasik. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like lang at subscribe at pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. At ito nga pong napakagandang sinabi ni Turki Alasik. Sayang daw na napakagaling na boxer itong si Inoue na hindi siya makipagkompetisyon sa mga matataas na mga uri ng boxer at doon sa Saudi pa ganapin ang laban. Ang kalaban daw niya ngayon, December 24, ay hindi mataas na profile para kay Inoue na di nakadala ng karisma niya sa buong mundo tulad daw noon ng 8th Division World Champion Manny Pacquiao. At masiyahan rin sana ang mga tao kung 50-50 ang kanyang laban at wala pong underdog at wala pong llamado at dihado, mga kabrad. At kailangan daw nitong Turki Alasik na maging excited ang mga manunood at hindi inaantok. At tama nga naman si Turki Alasik, palagi siyang llamado at paborito sa kanyang mga laban at alam naman ng mga fans na matalo niya ito. At itong dahilan daw na magdulot ng pagkakaantok sa mga manunood. Gusto ng hari ng Saudi na walang paborito at ito ay 50-50. Hindi alam ng manonood kung sino ang manalo at ito ang napakagandang tingnan sa mga fans. Nako, parang ilagay si Inoue sa alanganin at risky. Sigurado ang gusto ng mga fans Inoue Casimero. Baka maisali ang ating pambato dito. At nako, ito ang gusto ni Alasik na makapaglaban si Inoue bago siya mawala sa kanyang prime na mga bibigatin tulad ni Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Lomachenko. Hindi daw pa rin kontento si Alasik at di daw magandang desisyon na ilaban siya sa mga kababayan niya na galing sa mababang timbang na si Junto Nakatani. At ito nga si Junto Nakatani ay underdog pa rin. Ang pagpirma ni Inoue na nahulugan na milagay siya sa sentro sa boxing tulad noon ni Pacquiao Mayweather. Ngunit iwan ko lang kung papasok ba si Inoue sa ganitong desisyon. Pero pilitin pa rin daw ni Turki Alasik na aakyat si Inoue sa mataas na division tulad sa featherweight, tulad sa mga malalaking tulad sa mga world champion sa featherweight division, itong si Nick Ball at Robeisy Ramirez at Brandon Figueroa. At dito naman tayo mga kabrad, ngayong linggo, Bots Ines, dipinsahan niya ang IBF welterweight title kay Karen Chokchersian sa isang rematch. At ito mga kabrad, magandang panoorin, super flyweight title, Bam Bam Rodriguez kontra Pedro Guevara. Ito nga po ang sabi ng The Sun, bagamat hindi ito magandang laban kay Ines, ay isa itong mismatch. Ngunit dahil kay Bam Bam Rodriguez, ito ang magdala ng napakalaking at napakaraming manunood doon sa venue. Ito nga po si Bam Bam Rodriguez mga kaibigan ay
napabalitang ito nga ang susunod na superstar sa maliit na mga division tulad ng super flyweight at saka super bantamweight, at aakyat ito si Bambam ng bantamweight at super bantamweight, at sigurado ako na makaharap ito ni Inoue kapag hindi aakyat si Inoue ng featherweight division. At ito si Bambam Rodriguez, mga kaibigan, ang sumisikat ngayon. Siya po ang tumalo kay Juan Francisco Estrada, at si Juan Francisco Estrada ay umakyat na, mga kaibigan, sa bantamweight division. Isa siya ngayon na tinitingnan ng mga boxing analyst, at siya daw ang napakatindi pa kay Gervonta Davis, dahil si Gervonta Davis ay hindi rin magaling yung mga nakalaban. Ngunit itong si Bambam Rodriguez, mga kaibigan, ay legend killer. Mga bibigatin po, mga world champion, mga dating world champion ang nakalaban nito. At itong si Juan Francisco Estrada sa Quadras, mga kabrad, ay isa itong matagal na world champion sa super flyweight, at tinumba, ni-knockout ito niya ni Bambam Rodriguez. Kaya nga naman maraming nagsasabi na mas magiging sikat pa ito si Bambam Rodriguez kaysa kay Gervonta Davis at saka kay Naoya Inoue, dahil itong si Naoya Inoue ay ang mabigat lang na nakalaban nito ay si Nonito Donaire lang, at hindi mga pipitsugin lang, at hindi katulad nitong si Bambam Rodriguez na tatlo na ang legend na pinalgapang nito. At dito na lang tayo, mga kaibigan. Magandang gabi po, magandang araw po sa mga fans ko, sa mga subscriber ko doon sa Bohol, Philippines, Katarma, Northern Samar, at doon po sa Dawis, Bohol, Philippines, at mga Bisaya, Cebu. Daghang salamat sa inyong tanan, mga Southern Litinews doon sa Hanginan Pilgrimage, at doon po sa Malapot Pia family. Daghang salamat, Raul Pia, at happy birthday po Noel Real Leno, ang aking classmate na matagal kong minamahal. Babu, marami pong salamat. Magandang gabi, magandang araw, at sa lahat ng mga OFW, mag-ingat kayo dyan, dahil at manalangin kayo palagi, dahil ay paparating na ang ating kinakatakutan na baka mag-world war na ito. Sana nga hindi matuloy-tuloy, at palaging magmahalan ang buong mundo. Babu!